everyone! It's me again, Consi Gina. If bago ka pa lang sa aking channel, baka naman pasuyo, pasubscribe, and pakihit na rin yung tiny bell button sa baba para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko pa. And then pakilike na rin ng video na to. Alright! Gagawa po tayo ng panibagong content for 2025 kung paano nga ba mag-renew ng kontrata dito sa Hong Kong. Kung baguhan ka po dito sa Hong Kong and then first time mo po mag-renew ng iyong kontrata sa iyong amo, ang video na to ay para sa iyo. So paano nga ba mag-renew ng kontrata? Ano-ano nga ba ang mga requirements na kailangan natin na i-provide? And ano-ano nga ba ang mga steps or procedure para mag-asikaso ng ating application, para mag-renew ng ating kontrata. Alright, ang pinakauna po natin gagawin ay pupunta po tayo sa any branches po ng immigration dito sa Hong Kong kung saan malapit kayo. Dahil kukuha po kayo nito, itong nakita ninyo. Pag pumunta po kayo sa immigration, sabihin nyo lang dun sa may counter na mag-renew po kayo. Kung saan po kukuha ng ganito. Magtanong lamang po kayo. Any branches po, pwede po kayong pumunta. Tapos, bibigyan kayo nito. Ito po yung yellow booklet. Kasi, nandito lahat yung mga, pwede nyo rin itong basahin. And then, pero, dito rin yung guide. Tapos, nandito sa likod yung mga requirements na kakailanganin natin para i-provide. Dito po sa likod nito, diba? Ito yung yellow booklet. Tapos, nandito sa likod, yung mga requirements na kailangan natin. Kapag change employer ka, nandito rin. Tapos kung the same employer, nandito rin. So, alright, yung tatalakayin natin is the same employer. At change pwede na rin. So, ayan, kukuha tayo at bibigyan tayo ng one set ng isang booklet. At then, kasama na dito yung 4 sets ng blue contract. Ito po yun. Ito po yung itsura nito kasama dito sa booklet. Ito po. Ito yung 4 po ito ibibigay. Pero, yung kailangan mo lang po isubmit sa immigration is isa lang po nito. Fill upan po ito. Pwede po kayo ang mag-fill up. Kung okay lang sa amo ninyo, pwede rin si amo nyo. Kasi dito, kailanganin yung sa makikita nyo yan. So, ayan. Yun na nga. Unang requirements itong blue contract. Kasama na dito. Tapos, mayroon din ditong 2 white form. Tapos, ang white form na to is para kay amo at saka para kay helper. Helper, ayan. Yung helper po ang mag-fill in ito, mag-fill out nito, and then yung isa naman is si employer. So, ayan. So, ganito. So, after nyo kumuha ng ganito sa any branches ng immigration, syempre, pipill upan nyo yan. And then, i-provide nyo na lahat ng documents. Ano-ano nga ba ang mga documents na kailangan natin i-provide? Kapag kayo po ay renewal lamang po with same employer, yun lang, isang set ng blue contract. Tapos itong white form na 2, isa kay amo na fill upan at saka isa kay helper. Tapos photocopy ng iyong Hong Kong ID. Actually guys, kakailanganin, okay lang din mag-provide din kayo ng photocopy ng Hong Kong ID ni amo. But usually, pag isinama nyo siya doon, laging binabalik ng officer yung Hong Kong ID ni amo. Pero, okay lang naman, walang mawawala sa atin kung magsobra yung documents natin. So, i-provide nyo na lang din. Yun. Yeah, 1 set of blue contract. Isang white form na yung pipilapan ni amo. Tapos yung kay helper. Tapos, photocopy ng iyong Hong Kong ID. Tapos, photocopy ng Hong Kong ID ni amo. Actually, hindi to kailangan guys ha, pero isama ko na lang din. Alright, sige. Proceed tayo. So, Hong Kong ID. Photocopy ng iyong passport. Take note, photocopy lang po kapag drop-in. Sa drop-in lang po ito guys. Kasi ngayon po, so insert ko muna ha, cut muna natin. Ngayon po, yung bago ngayon dun sa Hong Kong na proseso ng renew ng ating kontrata is walk-in lang po. Either walk-in or magpa-book online appointment. Tapos dun sa appointment guys is kailangan provide mo lahat ng documents and then pag na-provide mo lahat during your schedule, pag kumpleto po yan lahat, on that day is visa agad. Yun lang talaga ang maganda kapag nakakuha ka ng slot. Kaya, minsan, ang hirap din makakuha. Yung iba naman, yes, madali lang pag nakachamba ka. Pero mostly laging fully booked. So, I think I can suggest na much better kung hindi ka naman nagmamadali
is mag-drop-in ka. So, ngayon, ang tatalakayan natin is about drop-in. Again, sa online, kapag may schedule ka, lahat, dadalhin mo yung mga original documents. Kapag po sa drop-in is photocopy lang po, except dito sa dalawang white form na pifill upan ni amo tsaka ni helper at tsaka yung one set ng blue contract. Guys, baka magtanong kayo, bakit isang set lang ng blue contract nang isa-submit natin sa immigration? Yes po, isang blue lang po na contract kasi yan lang po ang requirements. Tapos the rest, yung 3 set, kasi 4 ngayon, is yung dalawa para yung mamaya, later yun, kapag may visa ka na, dadalhin mo yun sa isang consulate. So, ang tanong naman, bakit dalawa lang, may 3 pa? Yes, dalawa lang po ang kakailangan natin ipa-verify sa polo or sa consulate natin, dalawa lang. So, alright, so proceed tayo sa requirements. So, ulit na naman. So, yung one set ng blue contract, tapos yung dalawang white form na kay amo at saka kay helper, tapos yung photocopy ng Hong Kong ID ni helper, tapos hindi na talaga kailangan yung photocopy ng Hong Kong ID ng amo, pero to make sure, pwede nyo na rin isali. So, alright. Tapos, yung photocopy ng passport, tapos, yung photocopy naman ng visa mo na papatapos na visa. Download niyo basta yung visa nyo. Alam niyo naman yung visa natin, di ba? Kung kailan tayo will remain to stay in Hong Kong, yung white paper. So, yun na. Yun ang ipro-provide kapag tayo po ay napakadali lang, napakasimple lang ng mga documents. Kapag change employer ka naman, the same lang din i-provide yun. Pero may additional lang kapag change employer ka is syempre, kakailanganin yung proof of address, tapos yung proof of income ni amo. Basta alam na yan ni amo, or yung bank account, ay basta yun na may narinig din ako dati yung statement ng bank account ng amo, pwede rin yun. Tapos yung monthly income niya amo, basta alam ng amo niya kung ano yung ipoprovide niya na documents. Basta yung proof of income. Tapos another additional is yung release letter. Syempre, kapag ikaw ay nag-change employer, tsaka galing ka sa dati mong employer, kailangan talaga wag na wag po natin kakalimutan na hihingi po tayo sa ating amo ng release letter. Kaya take note talaga guys, yan, napaka-importante talaga ng ating release letter. Sobra. If ever, palagay natin, hindi ka nakahingi kasi so, pwede ka na lang din mag-provide ng supporting letters sa sarili mo. Ilagay mo dun, i-details mo bakit hindi ka nakahingi, kung ano yung mga reason mo. Pwede mo rin yung ilagay. So, alright. So, yun na yung mga requirements. So, let's say na ready mo na lahat ng documents. Lahat ng mga requirements. So, ano ang next na gagawin? So, ngayon, pupunta ka na sa immigration. Any branches pa rin ng immigration, guys, kayo pupunta, mag-drop in kasi yun nga lang, eto guys ha, kapag kayo po ay pupunta sa mga maliliit na branch ng immigration, is wala pong officer na mag-check ng inyong documents. Ida-drop mo lang siya sa box, so walang magtitingin. Ito lang ang maganda, kaya masuggest ko or ma-advise ko talaga sa inyo, much better na pupunta po kayo sa main branch ng immigration, doon po sa 4th floor. Pipila kayo doon, may pilahan doon sa, I remember it's counter 21 para sa the same employer, tapos sa change employer, nakalimutan ko, basta 20 something rin yun sa kabilang linya. May signage naman guys kung saan kayo dapat pipila. So ayan, dadalhin nyo yan doon sa main branch kasi magpipila kayo, then pupunta kayo sa may counter. Depende kung saang counter number kayo magpunta, tapos doon i-check ng officer one by one. So, yung na-in-charge ng officer sa inyo one by one, yung mga documents ninyo. So, pag okay, approved, so kukunin. So, ayan, sabihan na lang, okay, wait, mag-antay lang ng letter sa mailbox. Yan ang sasabihin, okay, wait for the letter. Tapos, yun, kung may problema naman, kung may kakailangan hinahanap, so hindi nila i-accept yung documents mo, papabalikin ka. Tapos, ito, kailangan ganito, tuturuan ka kung ano yung kulang. So, babalik ka ulit. So, yun. So, let's say, okay yung requirements na na-submit mo. So, in-accept. So, yun na. Sabi ng officer is wait the letter for them in the mailbox. So, antayin mo yun dahil ngayon is
i-download na lang yung visa. Hindi katulad noon na hindi ganyan. Sila talaga mismo nag-provide. So, alright. So, yan na yun. Antayin mo yung visa mo until ma-approve. So, gaano katagal ang processing time ng visa application ma-approve? So, guys, case to case ito. Depende po yan sa processing time ng inyong application. Kasi hindi po magkaparihas. Kasi nung time na nagpa-verify ako ng kontrata, may kasabayan ako na 2 weeks lang sa kanya, may isa din 3 weeks, may isa din 5 weeks, may isa din 4 weeks. Tapos, ako po yun, nabilang po ako sa 4 weeks. Bago po na-approve yung visa ko, after ko nag-drop in, is 4 weeks and 3 days po siya talaga bago na-approve. So, actually guys, may notice doon na maximum talaga is 4 to 6 weeks yung processing time. Swerte mo na lang kung ma-approve ka na agad. Kasi naiba na ngayon, hindi katulad noon is 2 weeks lang talaga siya, approve na. So, sa panibago ngayon, yun na nga. At least, mag-antay kayo ng 4 weeks. So, swerte mo na kung nabilang ka sa 2 weeks or 3 weeks. So, let's say, approve na yung visa mo. So, may pinadala silang letter, may instruction doon, saan ka mag-pay, online ka ba, or 7-Eleven ka ba mag-pay. Basta, 3 pages yung ibibigay sa iyo. Meron doon yung page na nandun yung mga QR code kapag after payment, i-scan mo yun sa Google, tapos diretso yun sa site mo, tapos hihingin yung first 4 digits ng yung passport at saka yung reference number. So, saan makikita yung reference number is nandun din sa slip na ipinadala nila. Nandun sa may taas or dun sa mismong letter, nandun yung nakasulat. So, way of payment. Kung marunong ka pay online, either WeChat or Alipay or mga card, I can suggest yan, mas maganda kasi dahil minutes lang, I think 10 to 15 minutes is ma-download mo na kaagad. Unlike sa 7-Eleven ka po magbayad, kapag sa 7-Eleven ka na magbayad, may isang page doon na may barcode. Ibigay mo lang yung 7-Eleven, tapos dun ka magbayad. Yan. Ang ano lang sa 7-Eleven is hindi mo siya ma-download agad-agad. Nakalagay doon is 2 working days. Pero nakadepende pa rin sa system kasi based on my experience before during pandemic time is 1 day lang din yung inantay ko. Pero yung mga kakilala ko itong bago lang is 2 days talaga. 2 to 3 days. Yun daw. Yung isa 2 days. Yung isa naman hindi niya napansin. So 3 days yung sinabi niya sa akin. But she's not sure. Pero nakalagay naman dun sa paper na 2 days. So, ayun. Tapos, let's say na download nyo na yung e-visa ninyo. So, yung next step na gagawin is, kailangan naman natin pumunta sa Polo. So, OWA, kasi kailangan natin magpa-verify ng ating kontrata. I think, guys, yung visa pala is 230 Hong Kong dollars. Yun yung kailangan natin bayaran sa 7-Eleven, kung 7-Eleven kayo magbayad, and then sa WeChat, Alipay, or any credit card, any card. So, yun, 230 talaga yung visa fee. Tapos, yun. Next, pumunta sa consulate, ay sa Polo or OWA para magpa-verify ng ating kontrata. So, ano mga kailanganin natin dadalhin? So, right. So, ano yung mga kailanganin nating requirements na dadalhin natin sa Polo or OWA? So, ito po yun. Una, kailangan natin dalhin yung employer's HKID photocopy with written mobile number. Sa photocopy ng Hong Kong ID mo at saka ni amo, kailangan ilagay nyo po yung mobile number nyo. Kung ID ni amo, ilagay mo yung mobile number ni amo. Tapos, dun naman sa ID mo is ilagay mo rin yung mobile number mo. The next is, yun, ID mo. So, first, ID ni amo. Second, ID ni helper. Third is passport mo. So, ayan, passport. Photocopy ng iyong passport with written email account. Doon sa photocopy ng inyong passport, kailangan nakalagay po doon yung email. Then, next is photocopy ng inyong e-visa. And then, the last one is 2 copies po ng blue contract. Ayan, yung 2 sets ng blue contract natin. So, yun. And then, yung payment, yung 80 Hong Kong dollars for verification fee, and then 196 naman for OWA membership fee.
So, yun lang. Napakadali lang. So, ngayon po is hindi mo na kailangan magpa-appointment. Pwede na po agad mag-walk-in doon sa Polo para... So, saan ito? Sa 29th floor po sa Admiralty. Opposite lang po sa main general consulate ng Philippine Consulate. So, dito sa kabila. Kasi yung isa is 14th floor yun, di ba? Not sure. Mix up. So, yun na. So, ayun. 29th floor. So, doon. So, pipila ka. Siyempre, doon ka muna sa counter, sa first counter 1 to 5. Doon kasi, isubmit mo yung papers mo. Tapos, doon, magbayad ng 80 for verification. Tapos, mo doon sa first counter na yun, is, doon ka naman ulit pipila sa OWA. Sa kabila. May video ako nito. Kung matyaga, dyan, full guide, nasa video ko, nasa playlist ko. Yan, full guide paano magpa-verify ng ating contract. So, doon, punta kayo sa kabila. After dito sa 1, 2, 3, 4, 5, punta naman kayo dito sa may 6, 7. Hindi ko masyadong naalala yung guys. Basta doon, banda dito, banda. Tapos, pipila kayo. Bayad kayo ng 196. And then, pupunta naman kayo dun sa first counter 1. Basta dun sa front. At dun yun naantayin yung kontrata. And then, verified na po siya. So, that's all. I hope na-gets nyo kung paano nga ba mag-renew ng kontrata. Sana nakatulong itong video na to. And then, pasensyahan nyo na kung hindi ko man masyadong na-deliver ng maayos kasi sobrang hyper. Ganun po tayo kapag gumagawa ng video. Charot. Wala po kasi si Amo kaya nakapag-record ako kasi hirap. Buhay, vlogger. So, thank you so much guys for watching. Sana na-enjoy nyo panood nito at may natutunan kayo. Alright, we'll see you again for my next vlog. Bye!